Let us open our Bible on Psalms 94, verse 19. Praise the Lord. In the multitude of my thoughts within me, thy comforts delight my soul. Okay. So, ang tanong, gaano karami yung ating mga iniisip, no? Araw-araw. Daming iniisip ang tao. Sinabi ko dito, in the multitude of my thoughts within me. Pero sinabi dito, thy comforts delight my soul. So we need the comforts of God. Kinakailangan natin ang mga comforts ng ating Panginoong Diyos. Paano ba tayo mako-comfort? Wala nang iba, kundi ang kanyang mga banal na salita. Sa sanglibutan ito, napakarami ng cases na nagsisuicide. Marami na rin mga cases na mga tao ay naging anxiety. At anxiety ang simula, pero nagtapos ng matatawag nating naging insane. Naging insane na sila kasi itong tinatawag na hindi lang insane, kundi namamatay pa. Anxiety, pagkatapos niyan, depression, pagkatapos ng depression, namamatay. Hindi na nila alam. Wala silang kapayapaan. Pero pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil God is comforting us. No? Kino-comfort tayo, ini-encourage tayo, ini-strengthen tayo, sinusustain tayo. Kaya God is our comforter. Kaya huwag tayong magdistansya sa Kanya, huwag nating hayaan. Nang palayo tayo sa Kanya, ni manghina tayo, ni ma-discourage tayo. And this is the reason why we have to renew our strength. Kailangan natin i-renew lagi ang ating strength. Or kailangan nating alagaan ang ating relasyon na mabuti sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya lang yung makapagbibigay sa atin ng ganitong klaseng comfort sa mga bagay na sa karamihan ating mga iniisip. Kasi ang tao, pag maraming iniisip, that is already a sign of anxiety. You're being troubled, you're being worried about many things. Pero let us come to God. He has the answer of all comforts. Bakit? Basahin natin. Psalms 43, 2 hanggang 5. Praise the Lord. For thou art the God of my strength. Why dost thou cast me off? Why go I mourning because of the oppression of the enemy? O send out thy light and thy truth. Let them lead me. Let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God. Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. Yan. So anong maintindihan natin dito sa verses na ito? You have to stay in God. No? Kailangan manatili ka sa Diyos. Let nothing move you. Let nothing discourage you. Let nothing separate you from Him. Bakit? Because of the oppression of the enemy. Sinabi dyan, thou art the God of my strength. Why dost thou cast me off? Why go I mourning because of the oppression of the enemy? So don't worry about the oppression of your enemies. Huwag kang matakot, ni huwag kang mabahala sa mga oppressions ng mga, alam mo, ang kaaway, si Taning. Gusto niya malungkot ka, gusto niya worried ka, gusto niya mag-mourn ka sa mga oppression na ginagawa niya sa iyo. Ibig sabihin niyan, you are being affected, you are being moved, you are being touched by his wicked devices. Ay, gusto ng ating Panginoong Diyos, maging unmovable tayo, maging untouchable tayo, or hindi tayo masishake sa mga opresyon ng ating mga kaaway. Kaya sinabi dyan, O send out thy light and thy truth,
and lead me. Let them lead me. Yung kanyang liwanag at ang kanyang katotohanan. Siya yung ipapadala ng Diyos sa buhay natin. Siya yung mag-guide sa atin para yung kadiliman na yan, wawalain ng Diyos. Para yung kasunungalingan na yan, yan ay babaliin ng Diyos. Papalitan niya ng katotohanan. Alam mo, ang pinakamalakas na instrument ng masamang espiritu o device ng masamang espiritu, yung kasinungalingan niya. Tingnan mo, lahat ng mga kasinungalingan dito na ginawa ng dyablo sa banal na salita, kung sino yung maniniwala, they are troubled. Wala naman dapat matotrouble ka kasi sinungaling nga eh. Hindi nga totoo eh. So sa buhay natin, kung meron man tayong kasindakan o dapat matroubled ka, yung katotohanan ng Diyos. Praise the Lord. Para sa ganun, nandyan sa atin yung pag-iwas sa mga bagay na paglalapastangan sa kanyang katotohanan o kanyang kautusan na maghahatid sa atin sa ikakapahamak ayon sa sinabi ng Diyos. At doon natin i-encourage yung bawat isa sa atin, yung kanyang mga ini-encourage sa atin to be obedient sa kanyang mga statutes and commandments para matupad yung mga promises ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin, both temporal and eternal. So, yung liwanag ng Diyos at yung katotohanan, napaka-importante yan. Huwag natin yung panghinain, huwag nating kalimutan, huwag nating kaligtaan, i-claim lagi at lagi nating alalahanin. Let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Imagine, no? Ito palang magpunta ka sa sanctuary, ang katotohanan ng Diyos at ang liwanag pala niya ang nagdadala sa iyo dito. Praise the Lord. So, ibig sabihin niyan, it is the light of God to bring you in His tabernacle, to give you the light. It is the truth of God to bring you in the tabernacle to set you free from all lies of Satan. Napakalaking impact yan sa buhay natin. Then will I go unto the altar of God. Ayan, ibig sabihin yan, you are getting nearer to God in His presence. Unto God my exceeding joy. So, ibig sabihin yan, yung labis na kagalakan mo nandyan sa Diyos. Bakit? He is the fulfillment of your dream. He is the fulfillment of all your necessities. He is the fulfillment of all the desires of your heart. Kaya dyan ang labis nating kagalakan sa Kanya. Yea, upon the harp will I praise Thee, O my God. Although we are not playing the harp, but we got instrument strings as the accompaniment of our songs, like hymnals, like spiritual songs. We are like just playing the harps. Praise the Lord. Umaawit tayo sa kapurihan dito sa kanyang presensya. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Sometimes ganun, parang nanghihina ka. Sometimes ganun, parang you are being cast down. No, don't think about that. Wag ka magpadala sa sulsol ng dyablo. Minsan itong self-pity ba, no? Ito yung paborito ni Satanas gamitin, ipagawa sa tao. Self-pity. Para bagang iniisip mo, you are forsaken by God, you are neglected by God. No. God never forsook you. Basta, sunurin ka lang dyan. Praise the Lord. And why art thou disquieted within me? Hope in God. Yan, buhayin mo yung pag-asa mo sa Diyos. Buhayin mo yung pananalig mo sa Diyos. Buhayin mo yung magandang relasyon mo sa Diyos. For I shall yet praise Him. You will be praising God non-stop. You will be praising God without ceasing. Hindi na yan mapuputol. You are already connected with Him. So idadaloy ng Diyos lahat kung anong meron sa Kanya. Who is the health of my countenance and my God? Health of our countenance. Ibig sabihin yan, pag yung ating muka malungkot, malungkot din yung puso natin. Pag malungkot yung puso natin, there is no such health na iyong nararamdaman. There is no such hope
na iyong nararamdaman. Pero if God is the health of our countenance, masaya ka dahil nakikita mo yung future mo, masaya ka dahil maaasahan mo yung mga sagot ng iyong mga dalangin dahil ang Diyos, siya yung health of our countenance. Siya yung nagpapasaya, siya yung nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating mukha. Makita mo naman ang tao pag malungkot. Alam mo si Tatay Elmo, nung nag-birthday siya, Sunday evening, ito lang nakaraang Sunday, tagal lumabas doon sa kwarto, yung pala nagbihis ng magandang postura, nakapula ng damit na napakatingkad na pula. Tapos talagang, sabi ko, gwapo talaga to si Tatay Elmo. Gwapong-gwapo, yung kanyang mukha parang na-stretch ng husto, hindi mo makita yung kulubot. Pero, malungkot ang mukha niya sa birthday niya. Doon ko lang nalaman bakit siya malungkot. Dahil the night before that day, hindi na siya makalunok ng mga solid foods. Hanggang nagutuman siya ng husto, dahil hindi siya makalunok Ang isip niya, mamamatay na talaga siya. Sabi niya, Lord, ito na ba yung katapusan ko? Hindi na ba ako mabubukasan? Ganun ba? Alam mo yung isip ng tao. Mabuti na lang ito si Ismer, yung kanyang anak. Naisip na maglugaw para malambot na lang lunukin. Paggawa niya ng lugaw, pagkain ni Tatay Elmo, nakalunok siya. Siyempre, lugaw So, naisip ni Tatay na lugaw na talaga ako nito. So, malungkot siya. Parang hindi na raw siya tatagal. Pero nung narinig niya ang Word of God, nung naprihan siya, bigla siyang sumaya. Praise the Lord. Because God is the health of His countenance. God is His healer. God is His strength. God is His comforter. Tapos nag-text si Tatay sa akin kahapon. Ano yung text ni Tatay sa akin kahapon? At least, marinig din nyo. Ano yung kanyang text? Okay. So, sabi niya dito, salamat sa pagbati. Kasi binati ko siya sa chat namin, happy birthday. At sa mga prayers mo, Pastor, lumakas ako ngayon. My faith na maka-attend ako ng June 15. Salamat ng marami uli. God bless us all. O, di ba? Ibig sabihin niyan, yung countenance niya, the health of his countenance was the living God. Yung pagpakinig niya ng salita ng Diyos, na-encourage siya ng husto. Naramdaman niya ang kaigian ng kanyang sakit. Nagkaroon siya ng pag-asa ngayong June 15, maka-attend na siya kasi nawala na siya ng hope dahil sa kanyang nararamdaman. Praise the Lord. O ganun din sa buhay natin. Marami kang iniisip, marami kang concern sa buhay, marami kang abala sa buhay. Come to God. Siya yung magbibigay sa iyo ng comfort. Siya yung magbibigay sa iyo ng strength. Pastor, parang hindi ko na kasi kaya. Parang natatabunan na ako ng problema. Ang dami kong obligasyon sa buhay. Ang dami kong mga due dates. Ang dami kong mga... Minsan, may mga kaaway pa ako na hindi ko naman sila inaaway. Masasakit yung mga salita nila. Parang yung puso ko pinipiga sa lungkot dahil wala naman akong masamang balak sa kanila. Pero bakit nagsasalita sila sa akin ng mga, alam mo yung scornful? Yung maganda lang sa harapan mo, pagtalikod mo, ang dami ng mga salita na negatibo against you. Minsan, pagpansinin mo yan, nakakapanghina, minsan parang natatablan ka na, minsan parang naapektuhan ka na. Hindi ganun. Hindi pala ganun. Praise the Lord. Basahin natin. Anong gawin natin? Psalm 61 verse 2. Praise the Lord. From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Ayan. Sinabi po dito sa kaduluduluhan, katapusan ng mundo, ako'y iiyak sa iyo. Kung kailan ang aking puso ay halos nalulunod na. Akayin mo ako sa bato na mas
mataas sa akin o mas dakila sa akin. So, we can hide from any trouble. We can hide in Him. No? Makatago tayo sa Kanya. Kahit anong darts, kahit anong, hindi tayo matamaan sa ikakapahamak nito. We are being protected in Him. So, come to God and cry. Come to God and pray. Come to God and put your trust in Him. Manalig ka dyan sa ating Panginoong Hesukristo. So, dyan kay Lord Jesus Christ, we have the satisfaction. Pag sinabing meron kang peace, meron kang satisfaction. Pag sinabing meron kang peace, meron kang contentment sa kalagayan mo, sa buhay mo. Bakit? God is your provider. God is your helper. God is your protector. God is your peace. Siya yung talagang kapayapaan mo. Basahin natin. Psalm 63:5 hanggang 6. Praise the Lord. My soul shall be satisfied as with the marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips, when I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches. Yan. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness. Alam mo ano itong marrow? Alam niyo yung bone marrow? Di basta-basta ang niyan ang function ng ating katawan. Imagine, ang bone marrow natin, ano ang trabaho niya sa katawan natin? 500 billion cells ang kanyang ginagawa. Imagine, 500 billion blood cells. Araw-araw yan. Pinuproduce ng bone marrow. Saan ba yung bone marrow nakasiksik? Sa core yan ng ating mga buto. Lahat ng mga buto natin, lahat halos, lalot na yung ating spinal, may bone marrow yan. Yung mga ribs natin, may bone marrow yan. Yung hips natin, may bone marrow yan. Lahat ng mga buto natin, nagpo-produce sila ng 500 billion blood cells. What is 500 billion? That is half of a trillion. Grabe ang Diyos. Kaya pag may problema yung bone marrow natin, pag hindi yan iningatan ng Diyos, magkakasakit ka ng either anemia or leukemia or cancer, patay ka. Hindi yan isusustain ng Diyos. So sa buhay natin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng matatawag nating satisfaction as with marrow and fatness. Ang loob kasi ng bone marrow, dalawa yan. Marrow and fat. Nandyan. Ang bone marrow, nagpo-produce yan ng red blood cells at saka white blood cells. Imagine, yan yung nagbubuhay sa atin. Yan yung nagbibigay ng oxygen. Yan yung nagbibigay ng daloy ng dugo natin. Yan yung nagpo-protect sa atin sa mga matatawag nating mga infections na ating nalalanghap sa hangin o minsan masugatan tayo. Yung blood, nire-renew niya lagi. Ganon. Kung hindi tayo bigyan ng Diyos ng ganyan, wala tayo, hindi tayo tatagal sa sanglibutang ito. My mouth shall praise thee with joyful lips. Dapat yung bibig natin puno ng pagpuri na masayahing labi. When I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches. So, ibig sabihin yan, ang paggabi, wala ka nang iniisip, wala ka ng trabaho, kasi gabi na Pero yung isip natin, nagmi-meditate sa Diyos. Yung isip natin, nagko-connect sa Diyos. Bakit? Kung ang bone marrow, nagpo-produce ng 500 billion blood cells daily to survive ang tao, ganon din sa buhay natin, let us not stop meditating so that God can create to us hope, faith, all the vital and necessary spiritual component sa buhay natin to survive in this world, having the salvation, having the readiness sa iyang pagbalik, having the worthiness of His favor, of His blessings. Kailangan ma-maintain, ma-sustain tayo
So yung ating meditation in the night time, habang natutulog tayo, bago tayo tuluyan ng makatulog, ng mahimbing, yung isip natin laging nasa Diyos. Praise the Lord. Para keep in touch with Him, kumbaga pa. Lalo't na ngayon na taghirap ang mundo. Sino pang pupuntahan natin? Alangan pupunta tayo sa mga relatives natin, sila rin may problema. Punta tayo sa gobyerno, ay nako, ang dami ng tao ngayon sa gobyerno ngayon, frustrated, hindi naririnig yung kanilang mga hinaing. Kasi walang pera, corruption. So, walang action, wala lahat. Yung mga OFW, ang dami nang inuwi dito na puro patay na katawan. 20 ata yun, kapatay na katawan. Bakit? Nung buhay pa sila, nagsasuffer pa sila ng mga sakit nila doon sa Middle East, humingi ng tulong sa gobyerno na iuwi sila sa Pilipinas. Walang action, namatay na lang. Hanggang umabot ng 20 ka mga corpses bago nauwi dito, bagahin na sila. Gusto pa sana nila makita yung mga pamilya nila na buhay sila. Wala na. Wala kang maasahan. Dito tayo sa Diyos. Praise the Lord. Siya yung ating maasahan kasi buhay siya at maliban buhay siya, unlimited yung kakayahan niya. O kaya ang gusto lang ng ating Panginoong Diyos, walk worthy. Lumakad ka lang ng worthy, huwag mong ihiwalay yung isip mo sa Diyos para meron kang guidance. Basahin natin 2 Corinthians 1:4 hanggang 5. Praise the Lord. Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ. Ayan. Sino nagko-comfort sa atin in all our tribulation? Of course, God. So that we may be able to comfort them that are in any trouble. So you can never comfort others unless you are first must be comforted by God. So kailangan talaga yan. Mako-comfort ka muna sa Diyos before you can comfort someone. By the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. No? Paano may comfort yung tao? By the comfort of God wherewith we are comforted, the same comfort you can give to others. Point them to God. Praise the Lord. Bring them to God. Cause them to obey God. Cause them to believe God. Kasi yan din ang comfort na naranasan mo sa buhay mo by God. Same din ang ating gagawin para ma-comfort din sila. Dami na nating nabisitahan ng mga tao na minsan mayroong chat sa akin. Pastor po ba kayo? Siyempre public yung ano natin mga post. Sabi ko, yes po. Bakit po? Pwede kayong pumunta dito sa bahay? Ay, iniisip ko, babae itong nakipag-usap sa akin. Tapos imbitahin niya ako sa bahay. Pero huwag mo na tayong mag-isip ng masama. Praise the Lord. Huwag mo na kaagad hatulan yung babae. Sabihin mo kaagad, ay, babaeng tao ka, iniimbita mo ako, lalaki ako. Wala ka naman palang modo. Hindi ganun. So ang ginawa ko, may problema siguro ito. Ang una kong tinanong, sino po pala ang kasama mo sa bahay kung pupunta ako dyan? Ay, nandito yung husband ko at 2 anak ko. O, di ba walang malis pala yung approach niya? Praise the Lord. Kaya kailangan mag-ingat tayo to deal with the people. Ganun po ba? O sige po, punta po ako dyan, give me your complete address. Alam mo, pagpunta ko doon, ang laki pala ng problema nila. Una, ang negosyo nila humina. Anong negosyo nila? Rental. Car rental. So, nung kalakasan pa ng car rental nila, kaya pa nilang bayaran ang monthly ng mga babayaran nila sa mga loans nila sa car. Bumili sila ng malaking bahay dyan sa Alpha Homes. Ang ganda, ang laki. Dahil humina yung kanilang negosyo, hindi na sila capable magbayad sa loan nila sa pagbili ng bahay.
Yung mga sasakyan nila, pinagbebenta na nila para mabawasan yung load ng kanilang monthly bills. Tapos, napagtanto nila yung kinikita nila sa car rental. Hindi na kaya. So, binigyan na sila ng warning ng bangko. Isisirip na namin kayo dahil sa mga delinquent ninyo. Hindi na kayo nakakabayad. So, sino hindi matrouble niyan? Anong sabi sa akin ng pamilya? Pastor, hindi na kami nakakatulog. Sa problema namin, lagi na kaming minervyos, lagi na kaming negative na yung isip namin, hindi na namin kaya ito. Pwede ba mag-pray? Prayhan nyo kami. O, di ba? Praise the Lord. Kung ako comforted ako by the power of God, na lumapit ako sa Kanya, so I can comfort them also. We're with by the comfort of God in my life. So, binigyan sila ng Word of God. Pray kami. Anong gusto nyong gawin, mangyari? Gusto namin, Pastor, before kami masirip, mabenta sana namin itong bahay na ito. Oh, sige, mag-pray tayo. 2 weeks lang ata, o 1 week, nabenta yung bahay nila. Praise the Lord. Ang hirap kaya magbenta ngayon ng malaking halaga. Ilang millions yun. So, na-clear nila yung utang nila. Nakabili pa sila ng bahay. Nandiyan ngayon sa SGR. Minsan nakakasimba yan dito. Kilala yan ni Sterling Lin tsaka ni Brother Samuel. Si June. Pangalan nun. Basta taga-Kabakan yan. Praise the Lord. Dating seaman yan. O di ba? Kaya, tayo mismo sa sarili natin, dapat natin maranasan yung comfort ng Diyos. So, para maranasan mo yung comfort ng Diyos, yun hiningi natin sa Kanya, send out your light and thy truth. Diyan ka magpatronage. Para iko-comfort ka ng Diyos, then you can comfort others. O, nandami na nating mga binisitahan na mga, minsan, meron pa akong naprayan sa Manila. Ganon din ang problema dito. Sabi ko, anong nangyari sa laki-laki ng bahay ninyo? Ay, Pastor, isisirip na kami, meron na kaming notice. Pagtingin ko sa bahay nila, yung mga gamit nila, puro na nakabalot. Para kung sakaling may sirip na, meron pa silang chance ma-save yung mga gamit. Kasi kunin na talaga yan. Nag-prayer kami. Hindi natuloy yung sirip. Nalutas yung problema nila. Imagine that. Praise the Lord. By the grace of God. So, ganun. Turuan natin silang manalig sa ating Panginoong Diyos. So, sa buhay natin, hindi lang kung may problema tayo, magdalangin tayo sa Kanya, kahit wala tayong problema. O bakit? Anong i-pray natin, Pastor, kung wala kang problema? Marami pa namang mga bagay na darating na hindi mo inaasahan. So we need to protect ourselves through God. Magbiyahe ka, hindi mo alam, makauwi ka pa ba? Di ba i-pray natin, bless our going out and our coming in, from this time forth even forevermore. Mag-visitation ka sa isang lugar, hindi mo alam kung may mangyari doon na masama. O yung mga bagay na hindi natin alam, pwede pala nating i-pray yan. Kung yung mga insurances, may mga pangako sila, you pay this monthly and you are insured 1 million. In case may mangyari sa iyo, sabihin ng, agent, magkatok yan sila sa mesa. Ganon. Pwera malas lang. Kung sakaling mamatay ka, pwera malas. Kung sakaling mabundol ka ng sasakyan, ma-hospital ka pa, pwera malas lang. Pero sir, sasagutin yung gastusin mo lahat. So, may mga future na hindi mo alam. So, we need to be protected. So, anong gawin natin sa mga bagay na hindi natin alam na mangyayari? Na possible naman na mangyayari. Basa. Philippians 4:6 hanggang 7. Praise the Lord. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God.
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Yes. Hindi pwede na mag-alis ka o di ka mag-pray. Hindi pwede yun. Pastor, bakit man ako mag-pray kung mag-alis ako? Wala namang gera doon sa unahan. Wala namang bagyo dyan sa unahan. Wala namang baha dyan sa unahan. Hindi mo pwede masabi yan. Paglabas mo pa lang dyan, hindi mo alam anong mga pangyayari. So be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, keep your hearts and minds through Jesus Christ. Praise the Lord. Tingnan mo yung na-aksidente kami dyan sa pangalawa ko na-aksidente ito. yung dati nating L300 dito na van, pula. Isip ko, Lord, kailangan na itong i-repaint. Pero mahal. Nag-canvas na ako na ilang shop. Mahal. Punta kami ng Compostela. Mayroon pa tayong project doon na church noon. Pag-uwi namin, binundol ako ng nabundol ko yung malakas na takbo ko kasi mag-overtake na ako sa kanya. Yung kuliglig ba? Yung hand tractor. Biglang lumiko ng ganon, ako naman mag-overtake na sana. Pagliko ng ganon, ay alangan, mabundol ko talaga siya. Nagbusina ako, hindi niya narinig kasi maingay yung kuliglig. Tug, ganon yun. Bulag pa yung isang mata ng driver. So, ang nangyari, dapat ang may-ari ang magbayad ng full. Kasi, una, bawal yon sa highway. Ikalawa, sila yung humarang sa daan ko. Hindi man lang sila tumingin sa likod na mayroon sasakyan. Pagpasyap ko, hindi ko na lang sila pinilit i-full kasi naawa din ako. Pagdating ng halfway ng kanilang binayad, halfway din yung bayad ko. O, di ba? Naging blessing in disguise yung aksidente na yon. Imbis full ang babayaran ko, meron akong counterpart na nakashare. Pero hindi ko yan pinray. Praise the Lord. O, ganun din ang Sorrento. Sabi ko, kailan kaya ito ma-repaint itong nagasgas ni Charity? Kasi may nagasgas dyan si Charity, yung sa harapan. Tapos si Pastor RJ, inutusan ko, isprihan ng puti yung bumper ng Delica. Ang bumper ng Sorrento ang gi-isprihan niya. Mali. Hindi niya na-review yung na Delica. Ngayon, nahaluan ngayon ng spray ng Pilox. Urethane yung dati, haluan mo ng acrylic, magpa-fight yan. So, nilagom. Nawala yung shine. Isip ko, paano ito mapinturahan? Malaking gastos ito. Yung na-aksidente kami dito sa Tarragona, hindi basta-basta yun. Akala ko nga mabundol namin yung mga kahoy. Mabuti na lang si Mrs. Sigaw talaga siya ng Jesus name, Jesus name. Ako naman, pray ako kay Jesus sa isip. Ko concentrate ako sa pag-drive ko. Ay, salam. Hindi kami nabundol. Yun. By the grace of God, binigyan ako ng company ng pangbayad sa parang halfway sa dinidiman ko. Sabi ko, okay na rin yan. Kaysa maghintay tayo ng insurance dito sa Pilipinas, insurance, nako, mamuti na lang yung buhok mo. Halos hindi yan sila mag-release. Pero sa Canada, ibang insurance doon. Si Jeep, nabunggo yung sasakyan niya, total wreck. Bili niya ng sasakyan, $6,000. Binigyan siya ng insurance, $8,000. Right away, ha? Wala nang maraming satsat. Dito, nako, sabi ko, sige, bigyan na lang ako ng ganyang amount, kahit halfway lang, sa hinihingi ko sa inyo, okay na yan. So, naka-impart. Praise the Lord. So, ibig sabihin niya, pag mag-pray tayo, all things work together for good. To them that love God, and to them who are the called according to His purpose. Kaya, kahit hindi natin alam na may mangyayari doon, kung saan man, pray ka. Pray for nothing. Praise the Lord. Tapos, meron ka mang mga obligasyon sa buhay, monthly, hindi man talaga maiwasan,
May mga monthly bills ka, kuryente, tubig, internet. Hindi nga naman pwede na hintuan natin itong internet dito sa ano. Meron ka pang sinusuportahan ng mga kasamahan mo sa ministry, hindi na pwede hindi mo susuportahan. So marami tayong mga payables, obligasyon natin by the grace of God, mga pledges. Pero bakit every month nakakabayad tayo? Bakit ilang years na nakakabayad tayo by the grace of God? Dahil lahat ng mga ito, we cast it unto the Lord through prayer. Basa 1 Peter 5:7. Praise the Lord. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Yan. Praise the Lord. Magkakas ka na lang ng mga kabalisaan sa buhay mo, lahatin mo na. Hindi kay magkakas ka man lang ng mga kabalisaan sa buhay, partly lang. Huwag. Bakit? Dahil ang Diyos, hindi naubusan. Kaya nga, meron dito na, they have sinned against me because they have forsaken the fountain of living water. Because they have forsaken, or they have made a broken cistern that cannot hold water. So sa buhay natin, dahil ang Diyos is all capable, kung meron ka mang ikakas dyan sa ating Panginoon Diyos ng mga kabalisaan sa buhay mo, lahatin na natin. Praise the Lord. Cast all your care upon Him, for He careth for you. Huwag kang mag-atubili. Don't hesitate to do so. At tapos, alalahanin natin ang sinabi ni Lord Jesus Christ. Ano yun? Basa, John 14:27. Praise the Lord. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yan. What kind of peace that Jesus can give to you? And what kind of peace can the world give to you? I-compare mo yan. Anong klaseng kapayapaan ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo? At anong klaseng kapayapaan ang mundo na kayang ibigay sa iyo? O ano ba yung kapayapaan na naibigay ng mundo? They are not capable to make their promise fulfilled. They are limited, and they are subject also to be in trouble. Sa iyo pa kaya. Pero ang Diyos, God, wala siyang trouble sa sarili niya. He has enough of everything. So that is why, ang maibigay ng Diyos na peace sa atin, talagang matatawag nating full. Kasi yung kanyang katangian, talagang ano. Tingnan mo yung mga company sa sanglibotang ito. Ang lalaki ng mga kumpanya bumabagsak. Hindi mo alam. Hindi nila alam ang mga uncertainties na dumarating sa buhay nila. Hindi nila inaasahan. Tingnan mo yung may malaking mall dito sa Davao. Pumasok ka, walang stock yung mga ano nila, groceries nila. Nasagap ko yung balita, hindi na pala nakakabayad sa mga nagko-consign sa kanila. So wala na magdi-deliver. Wala na silang stocks ngayon. So ang mga tao ngayon, humahanap ng mga groceries na kompleto, one stop. Ang laking kumpanya yan. Bakit? Yung pala, may nangyari sa kumpanya nila na na-find sila ng malaking bilyon-bilyon. Kaya bininta nila yung property dyan sa Bahada, yung dating Victoria Plaza. Medyo gumaganon. O sino? So ang Diyos, hindi bumabagsak yan. Ang Diyos, hindi yan talaga. Unshakable yan eh. Praise the Lord. So pag kung meron man tayong maasahan na peace mula sa Kanya, ay sigurado yan. Samantala ang sanglibotang ito, they themselves, they cannot have the so-called capability to maintain peace sa buhay nila. Time will come, babagsak din yan. Kaya, yan, ang peace ng Diyos, iba sa lahat. Last verse. Isaiah 26 verse 3. Praise the Lord. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee,
because he trusteth in thee. Ayan, yan yung kayang ibigay ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus Kristo. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. So if you put your trust in God, He can keep you in a perfect peace. So gusto ng ating Panginoong Diyos, let your mind stay in Him. Lagi natili tayo sa Kanya. Yung meditation natin, yung prayer natin, yung relasyon natin sa ating buhay na Diyos, lagi nating palakasin, lagi nating pagbutihin, lagi natin yung i-condition. Huwag yan mabalda. Pag yan ay mabalda, huwag mong pahintulutan. Fight for it. Fight a good fight of faith. Praise the Lord. Lay hold on eternal life. Kailangan natin yan. Hawakan ng buong puso. Kaya sinabi diyan, in the multitude of my thoughts within me, thy comfort delight my soul. No? Sa karamihan kong iniisip dito sa loob ko, ang iyong pagkalinga, nagbibigay ng kaligayahan ng aking kaluluwa. It is certified 100%, maasahan mo yung comfort ng Diyos. Because God is all capable and able at all times. Amen? Praise the Lord. Sa sanglibutang ito, kaya yung ibang mga pasyente namamatay dahil yung mga nasa ospital nagagrabe, pagpunta doon sa butika, sabihin ng butika, wala na kaming stock niyan. Wala na. Emergency. Saan siya maglibot? Wala. Pero ang Diyos, paglapit mo sa Kanya, hindi siya nauubusan ng tulong. Praise the Lord. Hindi na out of stock yung Kanyang tulong na kaya niyang ibigay sa tao. Kaya, salamat tayo sa Diyos. We have a living God who is capable in all comfort na kaya niyang ibigay sa atin. So, huwag mabahala. Cast all your care upon Him, for He will care for us. Pero yung Word of God na dapat nating tangkilikin sa buhay natin, ito yung nagre-renew ng ating strength, ng ating faith. Kaya, tama lang sinabi dito, pupunta ako sa iyong tabernacle. Pupunuin ko ng awit ang aking labi sa pagpuri dyan sa inyo. At ako'y maglagay ng pag-asa sa iyo, O Panginoong Diyos. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.